Ilang mga lumalabas na balita na suspendido di umano ang news anchor na si Julius Babaw matapos lumabas ang mga issue na kung saan ay nagka-interview ito sa mga diskaya. Pero ayon sa mga report, hindi suspendido ang nasabing anchor kundi naka-leave lamang. At pansamantalang ang pumalit sa kanya ay si Edwin Cao bilang co-anchor ni Cheryl Cosim sa primetime news program ng TV5 na Frontline Pilipinas na kung saan ay napanood noong Agosto 25, 2025. Samantala noong August 26 naman ay si Lord De Vera naman ang humalili kay Julius. Sa puntong ito, marami mga netizen ang tila gumawa nga ng kuro-kuro. Pero ayon na rin sa cabinet files, on leave si Julius Babaw habang nagkakaroon ng investigasyon at tinatalakay ng management ang mga issue na kung saan ay naging part nga ang veteran broadcaster. Matatandaang nadamay si Julius Babaw sa naging controversial na interview niya sa contractors na sina Sara at Curly Discaya na kung saan ay naging guest nga ni Julius Babaw sa kanyang Unplugged YouTube channel na napanood noong September 2024. Ang issue na ito ay naging sobrang usap-usapan sa social media na kung saan isa rin si Corina Sanchez sa nag-interview sa mga Diskaya. Lalong napag-usapan ng nasabing interview nang magkaroon nga ng message si Pasig City Mayor Vico Soto sa kanyang Facebook page noong August 21, 2025. Doon ay tila kinukwestiyon ni Mayor Vico Soto na bakit na-feature ang nasasabing istorya ng mga Diskaya na kung saan ay naging sangkot din sa maanumalyang flood control projects. Matatanda ang naging controversial ang naging interview ni Julius at Corina sa mag-asawang nasangkot sa maanumalyang flood control projects na ito nga ay tila kinwestiyon din ni Mayor Vico Soto kung bakit na-interview pa. At dahil dito, nagkaroon ng usap-usapang naging dahilan para ngayon ay mag-leave muna bilang anchor ng Frontline Pilipinas si Julius Babaw. Matatanda ang ganitong klaseng issue ay ginagawa usually ng News and Public Affairs Department at ng mga major television network upang ma-maintain nila ang credibility ng mga taong nagtatrabaho sa kanilang institusyon lalo na ang mga nasasangkot sa kontrobersya. Sa naging interview ng cabinet files kay Julius Babaw noong August 21, doon ay itinanggi ni Julius ang aligasyong nakatanggap siya ng 10 million pesos para ma-interview ang mag-asawang Diskaya. Ayon kay Julius, walang katotohanang may 10 million na involved for this interview. Ang layunin ng vlog ay ma-inspire mga tao na posibleng maging matagumpay kung magsisipag lang at didiskarte sa buhay. Pero sa kabila ng mga explanation na ito ni Julius Babaw, tila hindi pa rin ito tanggap ng mga netizen para paniwalaan ang paglilinaw na ito at ang mga eksplanasyon na kanyang sinasabi pero patuloy pa rin ang panghuhusga ng mga tao sa kanya.